Mga idol, ano sa tingin nyo ang mangyayari kapag nag-transmigrate ka at biglang nagkaroon ng napakagwapong mukha na umaakit sa lahat ng mga junior sisters, at dagdag pa, isang napakagandang top-tier beauty bilang iyong master? Ito ba ay paglipad lamang ng paitaas, paglipad ng mas mataas at mas mataas? Ang kwento ay nagsisimula sa Invincible Immortal Sect. Sa ngayon, sa loob ng isang gusali, isang malakas na boses ang umalangaw, silence. Ang nagsasalita ay isang magandang, batang stewardess na may willow leaf eyebrows, malaking dibdib, payat na baywang, at napakabilog na puwet. Ngayon, ang mga pangalan na tinawag, lumakad pa sulong para matanggap ang inyong spirit stones. Sumunod, Lin Xuan. Pagkatapos niyang ibigay ang mga spirit stones ngayong buwan, pagkatapos ng salita ng stewardess, isang boses ang nagsalita, Lin Xuan disipulo Chu Kai-ang ay bumabati sa stewardess. Nang makita siya, ang stewardess ay bahagyang tumango, inabot sa kanya ang isang supot at sinabi, ito ang iyong spirit stones para sa buwang ito. Maraming salamat, stewardess. Sa ibaba, matapos masulyapan ang hitsura ni Lin Xuan, hindi mabilang na mga babaeng disipulo ang kinikilig na parang mga babae sa rated K nung unang lumabas si Xander Ford. Wow! Sila ay nagbubulungan na parang gumagawa sila ng isang basket ng mga kalakal. Ang hot. Sino yan? Ang gwapo. Saan? Saan? Alin yun? Siya yan. Wow! Kailan pa nagkaroon ng ganito kagwapong lalaki ang ating sekta? Sa tingin ko, Lin Xuan ang pangalan niya, di ba? Kahit ang pangalan niya ang cool. Gusto kong lumapit at makipag-usap. Ano kaya ang sasabihin ko? Ang binata na nagngangalang Lin Xuan ay narinig ang mga salitang ito at hindi mapigilan ang sulok ng kanyang bibig na bumaluktot paitaas, ngunit pinanatili niya ang malamig na tingin sa kanyang mukha. Ngunit sa kanyang puso, iniisip niya, siya. Siyempre, transmigrating na may ganitong kaigwapong katawan, perpekto lang. Papailan lang siya ng mas mataas. Habang si Lin Xuan ay nagtatamasa ng lahat ng atensyon mula sa mga junior sisters at senior sisters, sa sandaling iyon, isang bastos na boses ang pumutol, anong silbi ng pagiging popular? Isa lang siyang mid-nascent soul stage cultivator. Ang nagsalita ay si Zhou Mo, isang late-nascent soul stage cultivator at isa ring inner disciple ng Invincible Immortal Sect. Nang makita ang mga babaeng disipulo na kinukulit si Lin Xuan ng ganoon, nagpakita siya ng matinding inggit. Kumislap ang mga mata ni Lin Xuan. Sinisira ang maganda kong mood. Pagkatapos bumaba, nagkasalubong ang dalawa at umungol si Lin Xuan, umalis ka sa daan. Hinaharangan mo ang landas ko. Ang mabuting aso ay hindi dapat hamarang sa daan. Bago pa man makarik si Zhou Mo, kumislap ang figure ni Lin Xuan at lumihis siya sa tabi nito. Hindi pa niya naiintindihan ang nangyayari nang siya ay matisod at bumagsak na nakadapa. Iniwan nito si Zhou Mo na tulala. Ang spiritual power na inilabas lang ng maliit na bata na iyon, paano nangyari na napaka-terrible? Tumanggi siyang tanggapin ito. Nilingan niya ang kanyang ulo at sumigaw. Isa ka lang mid-nascent soul stage cultivator? Paano ka nang ahas na kumilos ng mayabang? Sinamantala mo ang aking pagkabahala at ginamit ang puwersa. Kung ayaw mong mamatay ng walang libingan, mabilis na lumapit at humingi ng tawad sa akin. Orihinal, ayaw nang abalahin ni Lin Xuan ang lalaking ito, gusto niya lang turuan ng leksyon, ngunit nang marinig ang pagmumura, hindi napigilan ni Lin Xuan na i-crack ang kanyang mga buto. Ang malas. Nag-aaksaya ako ng oras sa paglalandi sa mga babae. Nakita ni Zhou Mo na diretsyong naglakad si Lin Xuan palabas, hindi siya pinansin, at nagalit ng husto. Isang sibat ang lumitaw sa kanyang kamay, na naglalabas ng napakalakas na spiritual force. Kung hindi ka marunong rumspeto sa iyong senior brother, pagkatapos ay tuturuan kita kung paano maging magalang. Ang mga lalaking disipulo sa tabi niya ay mahinang sinubukang pigilan siya. Zhou Mo, isa lang siyang mid-nascent soul stage cultivator, maliit na away lang yan, hayaan mo na. Gayunpaman, si Zhou Mo ay umakyat na sa kalangitan, nakatingin kay Lin Xuan. Maging panatag ka, hindi ko siya papatayin.
ngunit sisiguraduhin kong hindi niya kayang alagaan ang sarili niya sa loob ng kalahating taon. Sa sandaling matapos siyang magsalita, sa isang kisap mata, sumugod si Lin Xuan pasulong, direktang tinarget ang sibat na hawak ni Zhou Mu papunta sa kanya. Ayaw mo bang umarte ng cool? Kung gayon, ipapakita ko sa iyo ang agwat sa ating lakas. Boom! Isang nakakabinging pagsabog ang umalangaw-ngaw. Ang purpurang sibat sa kamay ni Zhou Mu ay naglabas ng napakalakas na spear aura, diretso kay Lin Xuan. Hindi tila naramdaman ni Lin Xuan ang nalalapit na panganib, at dahan-dahan lang siyang lumingon nang ang spear aura ay malapit nang tumama sa kanya. Boom! Tumama ang spear aura kay Lin Xuan, lumikha ng malaking pagsabog at agad na nilamon ng usok ang lugar. Ngunit nang mawala ang usok, biglang sumungkit ang mga mata ni Zhou Mu. Ano ito? Paano siya biglang nawala? Kailan pa? Ngunit sa sandaling matapos siyang magsalita, biglang lumitaw si Lin Xuan sa likuran ni Zhou Mu at kumerba ang sulok ng bibig ni Lin Xuan. Ito ang lakas ng isang late nascent soul stage cultivator. Nagbago ng gusto ang mukha ni Zhou Mu. Nilingan niya ang kanyang ulo upang tumingin at sumungkit ang kanyang mga mata. Sus! Nang hindi binibigyan ng oras para mag-react, sumugod si Lin Xuan ng palad. Boom! Ang palad, na may dalang napakalakas na spiritual force, ay tumama sa dibdib ni Zhou Mu. Si Zhou Mu, na tinamaan ng suntok, ay hindi mapigilan ang lumipad pa atras ng 5 metro, umuubo ng isang bibig ng sariwang dugo, at pagkatapos ay nakatayo siya. Tiningnan niya si Lin Xuan nang hindi makapaniwala. Ito, ano ang nangyayari? Hindi tama. Paano siya nagkaroon ng cultivation ng isang God Transformation Stage Cultivator? Huminga ng mahina si Lin Xuan at pagkatapos ay casual na sinabi, "Maraming salamat, Senior Brother Zhou, sa pagtulong sa akin na luwagan ang aking mga kalamnaan at buto sa parehong oras." Hindi mabilang na mga lalaking disipulo ang nagulat. Paano iyan posible? Kalahating buwan na ang nakalipas, nang pumili ang mga elders ng mga disipulo. Malinaw na nasa middle stage lamang siya ng nascent soul realm. Paano siya nakalampas ng 2 antas sa loob lamang ng kalahating buwan? Ang mga babaeng disipulo naman ay tuwang-tuwang nagtitili. Lin Xuan Shikong ang gwapo. Lumalabas ng payapa mula sa lugar kung saan ipinamamahagi ang mga spirit stones ngayong buwan sa mga disipulo. Naisip ni Lin Xuan, mukhang ang dahilan kung bakit inakala nila akong basura noon ay hindi dahil sa aking aptitude, kundi dahil wala akong sapat na cultivation resources. Diretso siyang tumakbo pabalik sa tirahan ng kanyang master at itinulak ang pinto. Naaalala pa niya ng malinaw ang isang pag-uusap nila ng kanyang master 10 araw na ang nakalipas. Shifu, pakiramdam ng disipulo na hindi talaga angkop ang Daoist title na ito. At ang Daoist title na ibinigay sa kanya ni Shizhen ay Lin Xuan. Ang kanyang master, na binigyan din ng Daoist title, ay isang napakagandang babae. Masasabi mong lampas siya sa mga chart na may sulfur monosulfide cup breasts, at ang pangalan niya ay Lin Yunqing. Nang marinig ang tanong ng kanyang disipulo, casual niyang sinabi, "Kaya, may problema ba?" Kinamot ni Lin Xuan ang kanyang ulo. Hindi masyadong malaki ang problema, ito ay, hindi pa natatapos magsalita si Lin Xuan. Nakatayo na si Lin Yunqing sa harap niya at inangat ang kanyang baba. Nang ahas kang suwe ng iyong guro sa iyong unang araw ng pagsali sa sekta. Lumaglag ang mga mata ni Lin Xuan, nakatitig ng matindi sa 2 napakalaking armas na iyon. Ito, ang disipulo na ito ay hindi ng ahas. Ngayon na iniisip ko, ang Shifu na ito ay masyadong develop. Wak! Isang malungkot na sigaw ang umalangaw-ngaw habang kinatok ni Lin Yunqing si Lin Xuan sa ulo at casual na sinabi, "Hindi mo alam ang iyong lugar, di ba? Paano ka ng ahas na titigan ang aking mga ari-arian ng ganyan?" Ibinato niya ang isang espada sa tabi ni Lin Xuan at nagpatuloy, "Kung ganoon, ayos na ang bagay na ito rito. Tanggapin mo ito." Nang makita ang espada, nagliwanag ang mga mata ni Lin Xuan. Shion? Anong grade ito? Ang galing ng magic treasure na ito. Haha, ito ba ang ibig mong sabihin? Medyo kulang lang ito para maging heavenly grade. Galit na tinitigan ni Lin Yunqing si Lin Xuan at sumanghal, "Kung ayaw mo, ibalik mo." Hihi,
paano mangangahas ang disipulo na tanggihan ang ibinigay ni Xion. Nang marinig ito, lalo pang nagalit si Lin Yunqing. Ayaw mo, ibalik mo, hihi. Shifu, kumalma ka, gusto ito ng disipulo. Si Lin Yunqing ay kapwa walang magawa at sumuko. Maliit na bastos ka, mabilis ka talagang tumakbo. Tama, ano na ang iyong cultivation level ngayon? Tapat na sumagot si Lin Xuan, ang disipulo na ito ay nasa middle stage na ng nascent soul realm. Napakababa. Ang hiya, noong kasing edad mo ako, halos umakyat na ako. Nang marinig ito, nagtaka si Lin Xuan, kung napakagaling mo, paano ka naging pinakamahina na elder sa Immortal Sect? Dahil dito, si Lin Yunqing, na orihinal na tumatawa, ay biglang natigilan. Nang makita na walang masabi ang kanyang Shifu, kinaway ni Lin Xuan ang kanyang kamay. Nagbibiro lang ako, Shifu, huwag mong seryosohin. Hindi ko pa nga naitatanong kung ilang taon na si Shifu ngayon. Wak! Isa pang suntok ang lumapag ng direkta sa mukha ni Lin Xuan. Marunong ka ba talagang rumspeto sa iyong Shifu? Agad na umamin si Lin Xuan sa kanyang takot at nagmamadaling lumuhod. Kung gayon, maaari ko bang itanong kung ilang taon na si Shifu ngayong taon? Hinaway ni Lin Yunqing ang kanyang kamay. Huwag nang itanong, huwag nang itanong. Sabihin na lang nating 18 plus ako. Iniwan nito si Lin Xuan na medyo tulala, blanko ang kanyang mukha. Ano ba? Ilang taon ba talaga siya? May problema talaga ang Shifu ko. Nagpatuloy si Lin Yunqing, dahil ikaw ang aking kaisa-isang disipulo. Ipinagkakatiwala ko sa iyo ang gawain ng pagpapanumbalik ng Chuan High-Tech. Lumaki ang mga mata ni Lin Xuan. Naging maluwalhati ba ang ating Chuan High-Tech noon? Tama. Mula ngayon, bukod sa aking Zufang, lahat ng graded area sa tuktok ay bukas sa iyo. Mayroon akong mga bagay na kailangang asikasuhin at aalis ako ng kaunting panahon. Halos kalahating taon bago ako bumalik. Kung hindi ka makakuha ng first place sa Great Sect Competition pagkatapos noon, magkakaproblema ka. Casual na nagtanong si Lin Xuan, ano ang mangyayari kung hindi ko makuha iyon? Ngunit nang makita niya ang ekspresyon ng kanyang Shifu, hindi napigilan ni Lin Xuan na umurong ng isang hakbang, para lang makita ang kanyang mga mata na nagliliyab, naglalabas ng isang letigo at nakatitig kay Lin Xuan. Anong ibig mong sabihin kung ano ang mangyayari? Papahirapan kita, iyon ang ibig sabihin. Tandaan mo na huwag tamarin at linisin at pakainin din ang aking spirit beast. Okay, Shifu, mag-ingat ka sa biyahe. Naisip ito, hindi napigilan ni Lin Xuan na kuskusin ang kanyang noo. Walang gabay, walang divine arts na ibinigay, paano ako mananalo ng first place sa Great Sect Competition? At sino ang nagsabi sa akin na maging disipulo ng pinakamahina na elder ng Immortal Sect na napaka-irresponsible? Bahala na, anuman, ang mangyari, cultivation ang hari. Ngunit sa sandaling tumuntong si Lin Xuan sa tirahan ng kanyang master, natulala siya. Ano ito? Napakataas ng spiritual energy concentration dito. Hindi kaya na ang master ay nandito sa lugar na ito sa lahat ng mga taon, nagpapahinga lamang sa isang ganito kagaling na cultivation spot. Ang cultivation ng master ay napakahina pa rin. Sayang ang mga kaloob ng langit. Kung ako ang nagkultura sa maliit na mundong ito, hindi ko masabi na tribulation, transcendence at ascension, ngunit aabot man lang ako sa spirit transformation stage, marahil kahit isang combination realm powerhouse. Ngunit ang master ay may ganito kahangahangang kayamanan. Ang tunay ba niyang pagkatao ay ang labag sa batas na anak ng ilang peerless powerhouse. Naisip niya kung kailan hindi siya nakakuha ng first place at dinakma siya ng kanyang master. Bagaman hindi malaki ang aking lakas, ang aking pinagmulan, basta't komportable mo akong paglingkuran, pagkatapos ay. Naisip ito, hindi mapigilan ang pagtulong ng laway mula sa bibig ni Lin Xuan. Hindi ba't nangangahulugan iyon na maaari kong laktawan ang libu-libong taon ng pakikibaka at direktang maabot ang peak of life? Haha, ngunit sa sandaling ito, isang boses ang umalangaw-ngaw sa likuran niya, sa wakas, mayroong dumating. Nilingan ni Lin Xuan ng may gulat. Mayroon pala talagang tao dito. Ang nagsasalita ay isang maliit na babae na sumungkit ang mga mata nang makita si Lin Xuan.
Guwapo. Nang makita ang isang maliit na babae, umirap si Lin Xuan at napanganga. Langit, ito ba ang labag sa batas na anak ng master ko? Patay na ako, patay na ako. Ang aking pangarap na kumapit sa isang sugar mommy ay nag-iba lang. Bumibagsak ang buong panloob kong mundo. Hindi niya mapigilan ang pagluha. Aba, may anak na pala si master. Mukhang wala na akong pag-asa. Ngunit sa sandaling ito, lumapit ang babae kay Lin Xuan at bumulong, ikaw ba ang pinakabagong disipulo ng Great One? Pakisabihan akong magpakilala, ang pangalan ko ay Yeong. Ang puno ng willow na iyon ang aking tunay na anyo. Nandito na ako simula nang magkaroon ako ng kamalayan. Nagtatakang tanong ni Lin Xuan, ikaw lang ba ang nandito? Umiling si Yeong, hindi. Bukod sa akin, mayroon ding Big Sis Tianran. Nang marinig ang Big Sis, agad na naisip ni Lin Xuan ang isang figure na hindi kasing laki ng dibdib ng kanyang master, ngunit tiyak na hindi bababa sa isang DD cup, di ba? Naisip iyon, marengel siyang nagbigay-pugay. Kung gayon, sana ay alagaan ninyo ako sa hinaharap. Agad na kinaway ni Yeong ang kanyang mga kamay. Hindi, ikaw ang disipulo ng Great One. Isa lang akong spiritual tree na basta't itinanam ng Great One noon. Pagkasabi nito, humakbang si Yeong pasulong at hinawakan ang kamay ni Lin Xuan. Fair na, sumama ka sa akin. Ipapakilala kita kay Big Sis Tianran. Tumakbo sila sa paanan ng isang sinaunang puno. Bumulong si Yeong, nandito na tayo. Dito mismo, Big Sis Tianran, gising na. Nang marinig ang kakaibang tunog, isang medyo antok na boses ang umalangaw, ang ingay. Lumipas na ba ang isa pang 50 taon? Lumitaw ang isang maliit na loli na ang katawan ay hindi naiiba sa kay Yeong, maliban sa kanyang puting buhok na nagbigay sa kanya ng mas maamo na hitsura. Si Yeong, nang makita ang taong kakalabas lang, ay agad na sumugod. Hindi, ang Great One ay nagtanggap ng isang disipulo. Hoy, ikaw na walang silbi, Tianran, hindi mo ba narinig? Hindi napigilan ni Tianran na takpan ang kanyang bibig. Kailangan ba silang salubungin? Itinuro ni Yeong si Lin Xuan at nagpakilala, ayan siya. Hindi na kailangan pang pumunta kahit saan, dumating na ang disipulo ng Great One. Nang makita si Lin Xuan, agad na ibinaba ng puting buhok na maliit na babae ang kanyang ulo. Spirit, Free Tianran bumabati kay Milord. Pagkatapos ng ilang pag-uusap, nagulat na tanong ni Lin Xuan, sinasabi mo na ang pagkain ng isang prutas na dala mo ay maihahambing sa 100 milyong taon ng aking cultivation. Bahagyang tumango si Tianran, may hawak na pera sa kanyang kamay. Tama, para sa kasalukuyan mong antas ng cultivation, basta't hindi ka sasabog dahil sa spiritual energy sa loob ng prutas at matagumpay mo itong pino, makakakuha ka ng hindi bababa sa 100 taon ng spiritual power na nasa loob ng prutas. Malayo ito sa spiritual pills na ginamit para mapahusay ang cultivation na ipinamamahagi ng sekta noon sa mga disipulo. Kaya, kailan ko makakain ang mga bagay na ito? Ang mga bagay na ito rito. Hindi ko alam, pero hintayin mong bumalik si Big Sis na protektado ka, makakain ka hanggat gusto mo at hindi sasabog ang iyong ulo. Nang marinig iyon, si Lin Xuan, na tumutulo ang laway, ay namula. Ang galing! Tama, may iba pang mga kayamanan at medicinal herbs dito na makapagpapabuti ng aking cultivation, di ba? Nang marinig ang tanong, sandaling nag-isip si Yeong bago sumagot, hindi ko alam ang tungkol dyan, pero pwede mong inumin ang tubig dito, makakatulong iyan para mas mabilis kang makapag-cultivate. Nang makita ni Lin Xuan ang kanyang maliliit na paa na naglalaro sa tubig, bigla siyang pinagpawisan. Ito ba ang tubig na pinaghuhugasan ng paa mo? Tinakpan ni Yeong ang kanyang bibig at tumawa, pagkatapos ay ipinaliwanag, pero sabi ni Big Sis, ang tawag daw dito ay Spirit Elixir. Hindi ko talaga alam ang mga detalye. Umiikot ang ulo ni Lin Xuan. Banal na tae, Spirit Elixir. Ito, masyado itong magarbo. Nagkalkula siya sa kanyang isip, isang patak ng Spirit Elixir ay nagkakahalaga ng 30 high-grade Spirit Stones, at ang buwan ng sahod ng isang inner sect disciple ay 100 high-grade Spirit Stones lang. Sa anong anggulo ko tignan, malaking kita ang makukuha ko.
Agad niyang hinubad ang kanyang balabal at itinapon sa tabi. Hindi ko pwedeng hindi inumin ang tubig na ito. Pagkatapos noon, bago pa man makareact ang dalawang maliit na babae, tumalon siya ng una ang ulo sa lawa. Kailangan kong maligo muna. Hihi, ang sarap. Gusto niyong sumama, mga babae. Nang makita ang ugali ni Lin Xuan, mahinang bamulong si Tianran, pakiramdam ko, hindi pa nakakakita ng mundo ang disipulo ni Big Sis. Tama iyan. Tianran, bakit sa tingin mo biglang nagkaroon ng disipulo si Big Sis? Hanam, hindi ko nga napansin iyon hanggang sinabi mo. Si Big Sis ay nag-iisa sa loob ng maraming taon, bakit niya biglang gugustuhin na kumuha ng disipulo? Sa tingin mo ba, baka naantig si Big Sis ng worldly desires? Kasabay nito, sa Abyss King Realm, sa walang katapusang walang laman, isang ilaw ang kumislap at lumitaw si Lin Yunqing sa teleportation formation, ngunit nagbago na siya ng ibang damit. Sa sandaling makita nila siyang lumitaw sa Great Hall, hindi mabilang na tao ang yumukod sa lupa, sabay-sabay na sumisigaw, "Welcome, Sovereign Lin Yunqing." Tiningnan ng mga tao dito na parang wala lang, umupo siya sa trono at casual na nagtanong, "Para saan ba talaga ako pinapunta ninyo dito?" Isang matandang lalaki ang humakbang pasulong at magalang na sinabi, "Mahal na kamahalan, sa wakas ay dumating ka." Hinaway ni Lin Yunqing ang kanyang kamay, "Hindi na kailangan ng mga formalidad, sabihin mo lang sa akin kung ano ang nangyayari." Agad na sumagot ang matanda, "Ang Emperor Pass ay naging magulo nitong mga nakaraang taon at si Luyu Dijun ay pumunta upang inspeksyonin ito, at sumisid pa sa kalaliman ng Abyss of the Great Breath at hindi pa bumalik simula noon. Walang ibang paraan kundi ang pinuhin ng Godstone na iniwan mo noon." Nang marinig ito, galit na binagsak ni Lin Yunqing ang kanyang kamay sa sandalan ng trono. "Anong klaseng mga walang silbi? Lugar ba iyan na basta na lang mapupuntahan ng mga tao? Bakit walang pumihil sa kanya?" Nang makita si Lin Yunqing na galit, nagmamadaling nagpatira pa ang matanda, nanginginig habang sinasabi, "Mahal na kamahalan, anong klaseng tao si Luyu Dijun? Paano namin siya pipigilan?" Sa malalim na tinig ay sinabi ni Lin Yunqing, "Hindi mo siguro inaasahan na ako ang pupunta sa kalaliman ng Abyss of the Great Breath para hanapin siya, di ba?" Nauutol ang matanda, sa hindi tiyak na buhay o kamatayan ni Lu Dijun sa pagkakataong ito. Umaasa lang kami na ang mahal na kamahalan ay maaaring bantayan ang lugar na ito upang maiwasan ang pananakop ng ibang mga realms. Tumayo si Lin Yunqing. Hindi bale, mahina siyang sumunghal. "Wala akong oras para bantayan ang desyertong lugar na ito habang buhay." Nais sanang magsalita ng matanda ngunit pinutol ni Lin Yunqing. "Ngunit dahil nandito na ako, sabihin mo lang sa akin kung sino ang sumasamantala sa pagkawala ni Luyu para guluhin ako. Hahayaan ko siyang mamatay ngayon." Kasabay nito, masaya pa ring nagkultura si Lin Xuan sa Spirit Elixir. Sa sandaling sinimulan niya ang pagkultura, naramdaman niya ang chi sa loob niya na unti-unting tumataas. Ang spiritual energy na parang isang napakalaking dragon ay walang tigil na bumubuhos sa kanyang katawan. "Tao, ang sarap ng pakiramdam, parang walang katapusang enerhiya ang bumubuhos sa akin." Lumipas ang 3 araw bago nagising si Lin Xuan mula sa kanyang cultivation. Ang maliit na babae na si Yerong ay nakaupo sa pampang, nakatitig ng matindi sa ibaba. Ano ang nangyayari? 3 araw na, walang kibo. Nalunod ba siya o ano? Biglang, isang pagbagso ng tubig ang nagulat sa kanya, nagbunyag ng gwapo, magaling, six-pack Lin Xuan. Oy, hindi mo ba ako nakita sa loob ng ilang araw? Mismo na ba ako? Ang walang pakialam na si Yerong ay biglang nagsalita, "Akala ko sa talento ni Senior Brother, nalunod ka na sana matagal na." Ang mga salitang ito ay parang matalim na kutsilyo na tumusok sa puso ni Lin Xuan. "Damn it! Bakit hindi ka maniwala sa akin?" "Ay, tama, mayroon din ito. Napakabihirang spiritual liquid at ginagamit mo ito sa paghuhugas ng paa." Sayang. Tinakpan niya ang kanyang bibig at tumawa. "Ano ang malaking bagay? Ginagawa ko ito ng maraming taon." Natigilan si Lin Xuan. Sa loob ng maraming taon. Ito ba ang alamat na walang katapusang spiritual liquid? Casual na idinagdag ni Yerong, sabi ni Master,
maaari nating gamitin ang tubig sa pondong ito kung ano ang gusto natin, hindi naman ito mauubos. Pag-akyat sa pampang, nag-isip si Lin Xuan, kung ganito kagaling ang spiritual liquid sa pondong ito at alam ninyong masarap mag-enjoy, kung kakain ako ng prutas dito, direkta ba akong magiging isang immortal? Naisip ito, kumerbo ang sulok ng bibig ni Lin Xuan, sumungkit ang kanyang mga mata na parang isang tusong magnanakaw, at mabilis na nagtanong, sabihin mo, kung pipitas ako ng prutas dito, madyay gising ba siya? Umiling si Yerong. Nako, hindi naman ganoon kahalaga ang mga prutas na ito. Bagaman gustong-gusto ni Tianran matulog, hindi siya mademo. Nagliwanag ang mga mata ni Lin Xuan. Ang galing. Kung ganoon, hindi siguro problema ang kumuha ng dalawa, di ba? Maaari ko ring tingnan kung gaano kalaki ang naitulong ng spiritual liquid sa akin. Dahil dito, tumalon si Lin Xuan sa puno ng walang pag-aalinlangan habang si Tianran ay natutulog pa rin, nawala sa kanyang magagandang panaginip. Pagdating niya, mayroon na siyang dagdag na pares sa kanyang kamay. Madali lang, mukhang malaki nga ang epekto ng spiritual liquid sa aking cultivation. Kung kakain ako ng prutas ngayon, baka makakuha ako ng ganap na pagpapalakas. Isang agarang ascension, ngunit ang masama, kung hindi ito gumana, baka sumabog ako. Haha, hindi bale. Itatago ko ito bilang isang trump card para sa huli. Kung makaharap ako ng isang nakamamatay na tribulation, kakainin ko ito at hahanap ng isang kislap ng pag-asa. Nang makita na hindi kinain ni Lin Xuan ang prutas kundi inilagay ito, pumalakpak si Yerong at nagalak. Mabuti, napakabuti. Alam kong hindi ako nagkamali sa iyo. Alam kong hindi mo kakainin ang prutas dito para lang pagandahin ang iyong cultivation. 3 araw na ang lumipas sa depraved Emperor's Land. Laganap ang panganib at krisis. Pakiusap, mahal na kamahalan, pag-isipan niyo po muli. Narinig ni Lin Yunqing ang mga salitang ito at walang pakialam na sinabi, maaari kayong maghintay dito para sa akin. Pagkasabi nito, dahan-dahan siyang lumakad sa loob, ng ahas na sumugod ng mag-isa. Mukhang mayroon siyang kakayahan, marahil ay makakabasag siya ng ating barrier. Isang mahinang boses ang umalingaw sa dulo ng kalsada. Isang middle-aged man ang nakaupo sa trono, walang pakialam na nakatingin kay Lin Yunqing. Mukhang minamaliit namin kayong maliit na babae. Si Lin Yunqing ay nakatitig sa middle-aged man at galit na sinabi, nasaan si Lu? Walang pakialam na sumagot ang middle-aged man, hindi ko alam. Ngunit kinatok niya ang kanyang mga daliri at 2 binata ang lumitaw sa tabi niya. Nagpatuloy ang middle-aged man, bihira na may bumibisita sa ating depraved Emperor's Land. Hindi namin kayo pwedeng paalisan na walang dala. Kailangan naming bigyan kayo ng welcome gift. Gusto niyo bang makipag-spar sa aming mga emperors? Kumerbo ang sulok ng bibig ni Lin Yunqing, kung malalaman ko ang kinaroroonan ni Lu sa paraang ito, sige, lumapit kayo sa akin. Direktang lumakad pababa ang middle-aged man at itinuro si Lin Yunqing at sumigaw, anong malalaking salita. Hayaan akong makita ng matandang ito kung ano ang iyong cultivation. Pagkatapos, sabay-sabay silang tatlo ay sumugod. Nang makita silang sumugod, hindi nag-atubili si Lin Yunqing at kinaway ang kanyang kamay. Naglalabas ng hindi mabilang na mga dawist sails na bumubuo ng isang defensive barrier na humaharang sa mga atake. Madali niyang hinarang ang atake. Walang pakialam na sinabi ni Lin Yunqing, ito lang ba ang lakas ng mga tao sa Fallen Emperor region? Kung gayon, oras na ng junior na ito para ipakita ang aking mga pagkukulang. Kasabay nito, si Lin Xuan ay nagkultura pa rin sa espasyo ng kanyang master, na nararamdaman ng spiritual energy na patuloy na tumataas. Malakas siyang tumawa, laki ng pagtaas. Ha? Nagtatakang tanong ni Yerong sa tabi niya. Ha? Ano? Yikes! Tumawa si Lin Xuan. Wala. Haha, bagaman ang bilis ng cultivation sa pagkakataong ito ay mas mabilis kaysa dati, ang paglusot sa susunod na realm ay mas mabagal, paliwanag ni Yerong. Sabi ni Senior Sister Tianran, dahil daw iyon sa dami ng spiritual liquid na naglilinis ng mga baradong meridian sa iyong katawan kaya biglang sumabog ang spiritual energy na naipon sa iyong katawan noon. Pero sinabi rin niya na napakakaiba daw ng iyong mga meridians noon,
Kahit may 20 putol na puntos, kaya ang makapag-cultivate man lang ay malaking talento na. Bumantong hininga si Lin Xuan. Talaga, mukhang kailangan kong hintayin na bumalik si Master at tanungin siya ng lubusan para malaman ang partikular na sitwasyon. Pero sa bagay, saan ba siya pumunta? At ang kanyang Master, sa panahong ito, ay dahan-daang naglalakad sa harap ng number 1 expert ng Fallen Emperor Region. Nakahandusay na ang taong iyon, halos hindi na humihinga, na may isang mata na tinanggal niya. Ipinunto niya ang kanyang espada ng direkta sa ulo nito. Sinabi ni Lin Yunqing, kaya mukhang ang mga immortal sovereigns ng Fallen Emperor Region ay ganoon lang pala. Sa sandaling ito, isang babae ang tumakbo mula sa labas. Ama, ayos ka lang ba? Nang makita siyang dumating, sumigaw ang middle-aged man sa takot at galit. Tama, ang babaeng kakadating lang ay nakita si Lin Yunqing na binugbog ang kanyang ama sa ganitong kalagayan at hindi mapigilan ang pagngingit-ngit ng kanyang mga ngipin. Damn witch! Ang mapangahas na bruha na nang ahas na sakta ng aking ama. Ngayon, kailangan kitang patayin. Ngayon, alinman sa iyo ang mamatay o ako ang mamamatay. Tiningnan ni Lin Yunqing ang babae at hindi mapigilan ang magsalita, quite the big talk. Sa isang iglap, sumugod ang babae ng direkta kay Lin Yunqing dala ang kanyang espada, ngunit casual niyang iniabot ang kanyang kamay at hinawakan ang palso ng babae. Hindi masama, may bilis pa rin, medyo mabilis pa rin. Kulang lang sa accuracy. Bahagyang nilabas ang puwersa, damaloy ang spiritual energy sa braso ng babae. Hindi mapigilan ng babae ang sumigaw ng miserable. Nang makita ang eksenang ito, hindi napigilan ng middle-aged man na maramdaman na parang sisabog ang kanyang mga mata. Sa loob ng wala pang 2 paghinga, nahimete ang babae sa paanan ni Lin Yunqing. Sa oras na ito, walang pakialam na tiningnan ni Lin Yunqing ang middle-aged man at sinabi, mukhang minana ng iyong anak ang iyong kamangmangan. Sige. Ibabalik ko siya sa iyo kapag handa ka nang sabihin sa akin ang kinaroroonan ni Lu Yu. Pagkatapos magsalita, itinuro ni Lin Yunqing ang isang bowl ang ilaw na bumalot sa babae at sa isang iglap. Nawala ang dalawa mula sa lugar na ito sa ilalim ng kawalang magawa ng middle-aged man. Matapos maghintay ng matagal na hindi nakita ang kanyang master na bumalik, muling umalis si Lin Xuan sa kanyang cultivation place at pumunta sa Refining Heaven Peak. Nang makita siyang lumitaw, ang mga tao dito ay nagsimulang mag-usap ng buhay na buhay. Oh, siya, tignan mo, si Senior Brother Lin Xuan na tinalo si Zhou Mu sa sekta noong huli. Hindi ko inaasahan na tinatago niya ang kanyang lakas sa lahat ng panahon. Isang lobo sa balat ng tupa. Akala ko ay magiging inner disciple lang siya dahil sa gwapo niyang mukha. Paano iyan nangyari? Si Elder Li ay isa sa 3 Peak Masters. Paano niya tatanggapin ang 100 disipulo? Nang marinig ang mga bulungan, lalo pang itinaas ni Lin Xuan ang kanyang ulo sa kalangitan, ang kanyang mukha ay nagliliyab sa kapalaluan. Direktang pumasok si Lin Xuan sa Grand Hall ng Refining Heaven Peak. Puno na ang lugar at isang elder ang nagtuturo mula sa mataas na plataporma. Sa sandaling tumuntong si Lin Xuan, ilang disipulo na nakaupo doon ang tumangala, napansin siya. Ang matandang lalaki ay nagsabi sa malalim na tinig, ano ang tinatitigan ninyo? Ano ang interesanteng tignan? Na-i-master na ba ninyo lahat ang mga chi refining methods na itinuro ko lang? Kada rating pa lang, hindi napigilan ni Lin Xuan na kamutin ang kanyang ulo. Grabe ang seryosong vibes. Bigla, ang simple at tapat na mukhang matanda ay nagtanong sa mahinang boses, binata, nandito ka ba para matuto ng chi refining methods? Magparehistro ka muna at, sa pagkakataong ito, sabihin mo sa akin ang tungkol sa iyong family background. Tungkol naman kung bakit nandito si Lin Xuan, kailangan niyang alalahanin ang sinabi ni Yerong. Tama iyan, Master. Nitong mga nakaraang araw, hinahanap ka ng iyong cultivation body. Sabi niya gusto kanyang pumunta para matuto ng mga refining methods. Lumunok si Lin Xuan. Kaya ito ang lugar na sinasabi ni Yerong. Naisip ito, nagbigay-pugay si Lin Xuan. Disipulo Lin Xuan, ang aking pamilya ay mula sa Nanyang Dynasty sa secular world at ang aming pamilya ay nagmamay-ari ng halos 1,000 munang lupa. Natigilan ng elder. Okay, hindi na kailangang pag-usapan ang pagsasaka.
Shi Refinang, Alchemy, ano ang gusto mong matutunan? Nagliwanag ang mga mata ni Lin Xuan. Gusto kong matutunan ang lahat. Ngunit ang mga salitang ito ay nagdulot ng gulo sa buong silid. Hindi napigilan ng mga disipulo na magtawanan. Isang hamak na early-stage transformation god ang gustong matuto ng parehong Shi Refinang at alchemy ng sabay-sabay. Talaga bang iniisip niya na siya ay isang uri ng unrivaled prodigy? Dahan-daang lumapit ang elder upang suriin, bahagyang tumango. Hindi masama, hindi masama. Aptitude, marahil ay makakaya niyang i-master ang parehong landas. Ipakita mo sa akin ang iyong mga attributes. Malakas na fire attribute, hindi masama, hindi masama. Wow, teka, mayroon din siyang wood attribute. Hindi pa huli ang pumili ng alchemy ngayon. Kung espesyalista ka sa art of alchemy, isang araw, maaari kong hilingin sa Peak Lord ng Refinang Heaven Peak na magpasa ng kaalaman sa iyo. Hindi imposible. Bahagyang tumango si Lin Xuan. Salamat sa kabaitan mo, Elder. Teka, mayroon din siyang gold attribute spirit root at hindi mahina. Maaaring talagang kaya mong i-master ang parehong landas. Nang marinig ito, nagulat ang mga nakapaligid na disipulo. Sixth Elder, sigurado ka bang hindi ka nagkakamali? Ang mga taong may 3 attribute spirit roots ay lahat ng unrivaled prodigies. Paano siya nasa early stage lamang ng transformation god pagkatapos pumasok sa sekta ng mahigit 10 taon? At bukod pa riyan, napakagwapo niya at may 3 attribute spirit roots ng sabay-sabay. Nag-iiwan pa ba siya ng espasyo para sa iba na mabuhay? Galit na tiningnan ni Sixth Elder ang mga disipulo. Tinatanong niyo ba ang aking paghuhusga? Ang disipulo ay hindi nang ahas. Ang disipulo ay natatakot lamang na nagkamali kayo, Elder, at sayangin lang ni Lin Xuan ang oras sa pag-aaral ng 2 landas, na makakaantala sa kanyang cultivation. Sumangkit ang mata ng Elder sa mga disipulo. Itigil ninyo ang mga walang silbing bagay na ito. Ang mga bagay na ginagamit ninyo ay pawang mga tira-tira na pinaglaruan namin. Ginulangan ko ang aking mga kapwa disipulo bago pa man kayo ipanganak. Kumislap ang mga mata ni Lin Xuan. Mukhang medyo nakakalito talaga ang landas na ito. Para lang marinig ang elder na magsalita muli, mayroon kang ganitong aptitude, kung manatili ka sa Chuan High Peak magpakailanman, natatakot ako na masasayang ang iyong talento. Natigilan si Lin Xuan. Bago pa siya makapagtanong, nagsalita muli ang elder, ire-report ko ngayon sa sect leader at hihilingin na maging personal disciple ka. Sa gayon, ibibigay ng sekta ang lahat ng resources na kailangan mo. Ano sa tingin mo? Ang mga disipulo sa ilalim niya ay parang tinamaan ng kidlat, at ang mukha ng master ay naging malungkot. Hindi ba gagamitin ni master ang galaw na iyon? Tunay nga, tinitigan ni Sixth Elder si Lin Xuan, pagkatapos ay commandant, naglalabas ng electric current at umakto ng cute. Kaya, bata, interesado ka ba? Pinagpapawisan ng kanyang mga disipulo, puno ng mga tanong. Hello, mang-aagaw na naman ba ng talento ng iba si Master? Tungkol naman kay Lin Xuan, napakakulay din ng kanyang mukha. Punyeta, bakit may ganitong matandang lalaki na naglalabas ng electric current sa isang lalaki? Wala ba siyang kakaibang fetish? Naisip ito, agad niyang kinaway ang kanyang mga kamay. Hindi. May kabaitan ng master na makipagkita sa akin. Hindi maaaring iwanan ng disipulo ang kanyang master. Salamat sa kabaitan ng Sixth Elder. Ang mga salita ni Lin Xuan ay nagalit sa mga disipulo. Ang batang ito ay tinanggihan ng elder. Napakawalang utang na loob niya. Sa malalim na tinig ay sinabi ni Sixth Elder, Bata, alam mo ba na ang master mo ang pinakamahina na elder sa buong sekta? Matatag na tumango si Lin Xuan. Alam ko, dahil alam mo iyan, dapat alam mo rin na sa kanyang cultivation level, hindi niya posibleng mailabas ang iyong talento sa pinakamataas na potensyal nito. Sa huli, ililibing ka lamang niya. Ang tagal na, bihira akong makakita ng henyo na tulad mo. Ayaw kitang masayang. Umiling pa rin si Lin Xuan. Sixth Elder, desidido na ako. Pakiusap, huwag mo akong pahirapan. Ipinikit ni Sixth Elder ang kanyang mga mata at malalim na bumantong hininga. Sige na, kung ganoon, hindi kita pipilitin.
Ngunit huwag mong sabihin na hindi kita binalaan kapag pinagsisihan mo ito sa huli. Sige, halos nakalimutan ko na ang pangunahing bagay dito. Ito ang chief furnace at peel furnace na ginamit ko 50 taon na ang nakalipas. Hindi mataas ang grade nito, ngunit sapat na para sa iyo. Inabot ang mga bagay kay Lin Xuan, bahagyang tinapik ni Sixth Elder ang kanyang balikat. Alagaan mo ng mabuti ang mga ito. Kunin mo ang mga artifact refining manuals na ito at tingnan. May mga bagay akong kailangang asikasuhin. Mag-isip ka tungkol sa pagiging personal disciple ko. Pagkasabi nito, nawala ang Sixth Elder sa isang iglap, iniwan si Lin Xuan na mag-isa. Hindi, teka, at ang mga iba pang disipulo na nakatitig sa kanya na parang gutom na mga lobo. Kumerba ang mga labi ni Lin Xuan. Ano ang gusto ng aking mga iginagalang na senior brothers? Agawin ang aking peel furnace. Bagaman galit na galit, pilit na ngumiti ang mga disipulo. Haha, masyado kang nag-iisip, junior brother. Lahat tayo ay mga disipulo ng Immortal Sect, masaya kami para sa iyo. Paano namin pwedeng nakawin ang mga gamit mo? Ngunit ang ginawa ni Lin Xuan pagkatapos ay nagpainit ng kanilang mga ngipin sa galit. Alam mo ba kung paano rumspeto sa iyong mga elders? Nag-uusap kami rito, ano ang ginagawa mo at saan mo nakuha ang basahan na bag na iyan? Walang hiya na inilagay ni Lin Xuan ang mga gamit sa bag at isinabot ito sa kanyang balikat. Senior brothers, pinupuri niyo ako. Kung gayon, nais ko sa inyong lahat ang isang maliwanag na kinabukasan at sana ay mabilis kayong makakuha ng 3 attribute spiritual root. Mayroon akong mga bagay na kailangang asikasuhin kaya hindi ko naguguluhin ang inyong cultivation. Column. Kasabay nito, sa main hall ng Invincible Sect, nagkaroon ng gulo. Paano natin hahayaan si Lin Yunqing na kumuha ng isang genius disciple na tulad ni Lin Xuan? Hindi ba't pinapatagal lang niyan ang kanyang potential? Hindi ba kayo sumasang-ayon? Nang marinig ang boses ng Sixth Elder na puno ng pagkadismaya, humigop ng tsaa ang sect leader at sinubukan siyang pakalmayin. Matandang Sixth, hindi na kailangan ng ganito. Narinig ko na rin ang sitwasyon niya. Hindi ba't nagtatago lang ng 2 antas ng cultivation sa early stage ng Transformation God Realm? Hindi marami ang ganyang disipulo pero hindi naman tayo nawawalan. Kinaway ni Sixth Elder ang kanyang kamay. Ano ang sinasabi mo? Siya ay isang once-in-a-millennium prodigy. Nang pumunta si Lin Xuan sa Refining Heaven Peak kanina, sinuri ko ang kanyang spiritual root. Mayroon siyang fire, wood, at metal attributes. At ang fire attribute ay labis na malakas. Dagdag pa, isipin ang kanyang bilis sa cultivation. Ipinanganak siyang maging isang namumukod tanging alchemist. Ang mga salitang ito ay nagpabago sa ekspresyon ng sect leader. Totoo ba iyan? Kung totoo ang mga sinabi ni matandang Sixth, kung gayon si Lin Xuan ay tunay na pinakamahusay na peerless genius ng Invincible Immortal Sect sa loob ng nakaraang 1000 taon. Ang batang ito ay walang nagawang malalaking pagkakamali nitong mga nakaraang taon at may namumukod tanging talento. Kung kukunin ko siya bilang personal disciple ko, baka makumbinsi ko ang iba. Hindi nag-atubili si Sixth Elder na tapikin ang kanyang ulo. Huwag, kung ganoon, kadali lang para sa iyo. Sa tingin mo hahayaan kitang makuha siya. Sinabi ng batang iyon na ipinakita sa kanya ni Elder Lee ang kabaitan at gabay at hinding-hindi siya sasali sa ibang master. Kung gayon, tara na. Pupunta tayo sa Chuhai Peak at kakausapin si Elder Lee. Kada rating lang ni Lin Xuan sa Chuhai Peak nang maabutin siya ng Sixth Elder at ng sect leader. Huminto si Lin Xuan. Lumingon si Lin Xuan at nagulat nang makita ang Sixth Elder. Hinabol nila ako hanggang dito. Ngunit magalang pa rin siyang nagbigay-pugay. Disipulo ay bumabati sa sect leader, Sixth Elder. Lin Xuan, tama. Nasaan ang master mo? Gusto ko siyang kausapin tungkol sa pagpapayag na sumali ka sa aking lineage. Magalang na sumagot si Lin Xuan, sect leader, kung nandito kayo para dyan, pakiusap bumalik na kayo. Sumali na ako sa Chuan High Peak. Magiging miyembro ako ng Chuan High Peak habang buhay. Kung sumali ako sa paksayo ng sect leader para lang sa kaunting maliit na pakinabang, sa tingin ko ang aking mga nakamit sa buhay na ito ay hindi magiging mas mataas kaysa sa ngayon.
Ito ang sinabi niya, napakamatuwid at angkop, ngunit sa kanyang isip, lihim na iniisip ni Lin Xuan kung para ba sa magandang master o sa mga resources, hindi ako aalis ng Chuan High Peak sa buhay na ito. Walang katapusang spiritual fluids araw-araw, ang galing niyan. Nang marinig ito, hindi napigilan ng sect leader na haplosan ang kanyang balbas at malakas na tumawa. Haha, hindi masama, hindi masama. Kung hinahabol mo lang ang kasikatan at kayamanan, kahit may talento ka, hindi ko sana gagawin kang personal disciple ko. Ngunit ngayon, mukhang nagustuhan kita. Natigilan si Lin Xuan, sect leader, sa tingin ko ay mali ang pagkakaintindi nyo. Ang sinabi ko ay hindi isang test answer, kundi ang tapat na katotohanan. Desidido na ako, pakiusap, huwag mo nang pilitin. Sinabi yon ni Lin Xuan at malumanay na bumantong hininga ang sect leader. Ay, sige na, sige na. Ngunit sumingit ang sixth elder. Sabi ko na nga sa iyo, hindi ka maniniwala sa akin. Ang batang ito ay kasing tigas ng ulo ng mula. Bumantong hininga ang sect leader. Sino ang mag-aakala na ganoon siya kahirap kumbansihin? Pagpasok sa loob, nagsimulang subukan ni Lin Xuan ang alchemy. Mukhang hindi naman masyadong mahirap ang alchemy na ito. Pagkasabi nito, kumuha siya ng isang dakot ng damo sa malapit, pagkatapos ay inihagis lahat sa furnace, sinundan ang mental cultivation technique. Dapat ay 100% ang success rate. Ngunit habang sinasabi niya ang mga salitang iyon, boom! Isang nakakabinging pagsabog ang umalingaw na sumabog sa furnace. Nawalan ng malay si Lin Xuan sa lugar. Si Yerong na malapit ay naabutan sa sabog at hindi napigilan ang umubo ng malakas. Walang pag-aalinlangan na bumangon muli si Lin Xuan at hindi napigilan ang sabihin, sa tingin ko, kailangan ko ng tamang recipe, kung hindi, baka talagang makapagpino ako ng isang tapos na elixir. Sino ang mag-aakala na ang random na damo na nakuha niya ay may ganito kalakas na medicinal properties? Nagbabala si Yerong, kung ayaw mong mamatay, huwag mong gamitin ang sirang furnace na iyan para magpino ng mga halaman dito. Ang malakas na pagsabog ay nagpagising sa akin. Hindi niya napigilan ang takpan ng kanyang bibig at tumawa. Haha, ang master ay mayroon lamang isang disipulo na tulad niya sa loob ng maraming taon. Ayaw mo ba siyang masabog ng furnace? Alam mo ba na bawat talam ng damo rito ay isang kayamanan ng langit at lupa, na higit na lampas sa mga nasa labas? Kung talagang gusto mong gamitin ang furnace na iyan para magpino ng mga elixirs, kailangan mong pumunta sa ibang lugar para maghanap ng mga halaman. Ubo ng ilang beses si Lin Xuan. Kaya pala, ang kalidad ng furnace ang hindi tumutugma sa mga halaman. Ilang araw ang lumipas, sa main hall ng Refinement Heaven Peak, dumating muli si Lin Xuan. Pagkakita sa kanya, ngumiti ang sixth elder at sinabi, sa iyong talento, ipinapalagay ko na matagumpay mong napino ang Meridian Protection Pill, di ba? Dalhin mo rito, hayaan mong makita ko ang finished product. Magalang na inabot ni Lin Xuan ang isang jade bottle at sinabing, opo, sixth elder, hanggal ang disipulo at nag-aksaya ng maraming mahahalagang medicinal materials. Bumuhos ang sixth elder ng isang pill para suriin ito at hindi mapigilan ang kanyang mga mata na kumerba. Isa lang na pill. Nang marinig ito, bumantong hininga si Lin Xuan. Gusto niya lang sanang manatiling low profile. Ngunit bago pa siya makapagsalita, isang bastos na boses ang umalangaw mula sa labas. Huwag mong sabihin iyan lang ang tanging pill na nagawa mong pino. Nang marinig ang boses, mahinang sinabi ng sixth elder, Chongqing, huwag kang bastos. Ngunit ang binata na nagngangalang Chongqing ay tumanggi pa ring makinig sa kanyang master at casual na sinabi, ayos lang. Marahil ang hirap ng refining elixirs ay masyado pa ring mataas para sa iyo ngayon. Dapat gawin ng junior brother ang kaya niya. Nagtataka na Ingon ni Lin Xuan siya. Kailan ko sinabing isa lang ang pinino kong pill? Sa isang kaway ng kanyang kamay, halos 10 pills ang lumitaw sa kanyang palad. Dahil dito, nagbago ng gusto ang ekspresyon ni Chongqing. Paano ito posible? Ikaw, nagloliko ka lang. Nagastos mo lang ang spirit stone sa sect market para bumili ng mga elixirs. Kaya ng sino man iyan.
Sa malalim na tinig ay sinabi ni Sixth Elder, huwag kang magpakahanggal. Ngunit gusto pa ring magsalita ni Chongqing. Nagpatuloy ang Sixth Elder, ang vein protecting peel na ito ay naglalaman ng 3 uri ng attributes. Sabihin mo sa akin, sa buong Invincible Immortal Sect, bukod kay Lin Xuan, sino pa ang mayroong 3 spiritual root attributes? Ang mga salitang ito ay nagpatahimik sa ibang mga disipulo. Ngunit si Chongqing ay hindi pa rin kumbinsido. Kahit ganoon, umaasa pa rin ang disipulo na imbestigahan ang lubusan ng Elder, dahil paano nangyari na nagkaroon ng ganitong kulay mula sa kamay ni Lin Xuan. 1 buwan pa lang siyang nagkultura ng Dao Peel. Nagdilim ang mukha ng Sixth Elder habang sinasabi, tapos ka na ba? May gusto ka pa bang idagdag? Kailangan ko bang durugan ang isang vein protecting peel para ipakita sa lahat? Sinabi ni Lin Xuan nang may ngiti, ang mga medicinal materials para sa refining ng vein protecting peel ay orihinal na ibinigay ng Elder, kaya syempre, walang problema. Nang marinig ito, kinaway ni Sixth Elder ang kanyang kamay. Isang peel ang lumitaw sa kanyang kamay at pagkatapos ay malakas niyang dinurog ito. Agad na sumabog ang essence mula sa loob. Matindi ang tingin ng Sixth Elder sa essence, walang imek habang ang mga disipulo sa ibaba ay malaki ang mata at walang imek. Ito, paano ito posible? Doon lang mahinang sinabi ng Sixth Elder, Chongqing, naniniwala ka na ba ngayon? Simula bukas, hindi mo na kailangang pumunta sa Refining Heaven Peak. Agad na nagpanik si Chongqing dahil ang kanyang inggit ay nagdulot sa kanya ng pagkawala ng pagkakataong makapunta sa lugar na ito. Nagbago ang kanyang mukha at nagmakaawa siya, alam ng disipulo ang kanyang pagkakamali, pakiusap, maawa ka, Elder, pakiusap, maawa ka. Walang pakialam ang Sixth Elder, ang makitid na isip, na hindi kayang tiisin ang iba. Ang ganitong klaseng pag-iisip ay sa pinakamabuti ay makakaharap ng mga balakid, sa pinakamalala ay magiging banta sa buhay. Nang marinig ang mga salitang ito, alam ni Chongqing ang kailangan niyang gawin. Agad siyang pumunta sa harap ni Lin Xuan, lumuhod, at nagmakaawa, Junior brother. Pakiusapan mo ang Elder para sa akin. Tiyak na makikinig ako sa iyo sa hinaharap. Hinaway ni Lin Xuan ang kanyang kamay. Paumanhin, hindi ko kailangan ng taong tulad mo. Ang mga salita ni Lin Xuan ay nagpatingkad sa mukha ni Chongqing at isang malamig na liwanag ang kumislap sa kanyang mga mata. Hindi nag-abal si Lin Xuan. Itinago niya ang mga peels at muling nagsalita, Elder, kung gayon, aalis na ang disipulo na ito.